Laglaga nakabibig. Nako po, ito na nga ang ating pag-uusapan ngayon. Nilaglag ni President Trump si BBM. Hala ka! Sinampal ng additional 12.5 taripa ang Pilipinas. Malapit na ang zona ni BBM pero hindi ito pinalagpas ni Trump kasi tinaasan ni Trump ang taripa ng Pilipinas ng 12.5%. BBM, ano pa bang sasabihin mo sa SONA? Wala na. Ano bang tawag na? Naghihingalo na ang Pilipinas. Naghihingalo ang Pilipinas sa iyong administrasyon, sa iyong paghahawak ng ating ekonomiya. At take note, Amerika yan ha. Grabe no. 12.5% ang sakit naman yan, kabibig. Parang sinabi ng Amerika, wala kayong ambag, lagyan natin ng additional taripa. Bahala na kayo, Pilipinas. Bahala ka na, BBM. Kasi ika naman presidente dyan. Oh, ito daw ang nangyari, kabibig. Si BBM kasi, parang ano ba, nagtawag kami kay Trump. Oo, we're very friendly. We're negotiating. We're talking. Ang nangyari, kabibig, na sobrang kampante ni BBM, ito ang ginawa ni Trump. Tawag pa more. US, ito US nagpataw ng karagdagang 12.5% tariff sa mga export ng Pilipinas, agoy. Formal nang nagpataw ang Estados Unidos ng karagdagang 12.5 tariff sa mga export ng Pilipinas patungo matapos aprobahan ni US President Donald Trump ang bagong trade penalties laban sa mga bansang umano'y kulang ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong gawa sa forced labor. Hala, kasama ang Pilipinas sa pinatawan. Ayon sa Office of the United States Trade Representative USTR, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang sinuring hindi umano epektibong nagpapatupad ng pagbabawal sa importasyon ng mga produktong gawa sa forced labor. Hala ka. Posibleng maapektuhan ang export sector ng bansa dahil ang US ang pinakamalaking export market ng Pilipinas. Noong 2025, umabot sa 13.44 billion US dollar ang halaga ng Philippine exports sa Amerika o 15.9% ng kabuang export ng bansa. Ayon kay Philippine Exporters Confederation Incorporated PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr., dapat samantalahin ng Pilipinas ang pagkakataong mag-diversify ng export market dahil anya ay nagiging mas unpredictable ang trade policy ng Estados Unidos sa ilalim ni Trump. Nako, yan na nga. Hirap na ang Pilipinas, dinagdagan pa ni Trump. Galing talaga ni Bongbong Marcos. Imbes sa survey rating from negative to positive, yung tariff ay ang nagiging positive. Dinagdagan kasi ni Trump. Ganda ng output ng meeting Nag-take advantage si Trump sa kabangagan ni BBM. Dapat ang magbayad ng tariff yung mga taga-suporta ni BBM. Presidenteng walang dinidad, yan ang mapala ng bansa. Yan ang nga, kabibig. Oy, patawag-tawag si BBM kay Trump. Hello BBM? Hello Trump, how are you doing? I'm very happy that the US delegates with the leading, ang nag-lead sa kanila si Marco Rubio. Pero, BBM, stop talking about that. I have a good news for you. Good news. I will add 12.5 tariff to the export ng Pilipinas. Nako, yan na. Isang malaking pasabog. The more you take, the more you get. That's the deal. Paktay, kala ko friendship. The best negotiator si Bongbong. Hindi yan ramdam na mga buaya pag wala silang pera. Nakaw dito, nakaw doon. Tapos proud pa sa 1% discount. Hala ka mga kabibig. Pero, anong sabi ni Madam Claire Castro mga kabibig? Ito Claire Castro, humirit matapos patawan tayo ng 12.5 taripa ng Amerika. Sabi ni Madam Claire Castro,
Naglabas ng pahayag si Palace Peace Officer Yuse Claire Castro matapos magpataw ang Estados Unidos ng karagdagang 12.5% tariff sa mga export ng Pilipinas dahil umano sa kakulangan ng bansa sa pagpapatupad ng forced labor import prohibition. Sabi ni Claire Castro, Philippines has a strong policy against forced labor. Hala, pero bakit kayo pinatawan ka? Claire, alam mo ba mga sinasabi mo, Day? Bakit tayo pinatawan ng additional 12.5 tariff kung talagang grabe or strong, matapang ang ating polisiya against forced labor? So it means hindi nakikita ni Trump ang mga ginagawa ninyo. Ayon kay Castro, ipinapaalam na ng Pilipinas sa US na may umiiral na Joint Administrative Order na natatagda ng mekanismo upang mapigilan ang pagpasok na produkto ng mga gawang forced labor. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang pagkikipag-ugnayan sa pamahalaan ng United Unidos hanggang nire-review ang mga exemption at maging epekto ng bagong tariff sa Philippine export. Nako, yan ang sinasabi natin, Day. Mahirap talagang sampalin sa katotohanan. Diba? The decision was announced Friday by the Office of United States Trade Representative, which has been spent the past several months investigating 60 economies pala to determine whether they effectively prohibit the importation of goods produced through forced labor. At ang findings ng USTR, Philippines has failed to impose and effectively enforce a forced labor import prohibition. Yun ang nakita ng USTR. Pero si Claire Castro, ang sabi ni Claire Castro, Philippines has a strong policy against forced labor. Pero wag ka nang mag-amang-maangan pa. Ang USTR na nagsabi na Philippines has failed to impose. Ha? Anong gawin mo, Claire? Hindi ka pa maniniwala sa USTR, sa United States Trade Representative o USTR. Hindi ka maniniwala sa kanila kasi ang pinaniwalaan mo yung paniniwala mo. Nako. Ito sabi the United States has had a forced labor import ban for nearly a century and rigorously enforces it. It's well past time for our trading partners to do the same. The additional tariff in the Philippines is expected to weigh heavily, whose largest export market is the United States. Yun ang sinasabi ka, bibig. Sabi pa dito, Trump is trying to weaponize tariffs against countries. Wala tayong magagawa. Yun ang gusto ni Trump. Yun ang kanyang nakita. Yun ang report galing sa USTR na ang Pilipinas has failed to impose and effectively enforce a forced labor import prohibition. Saan maniniwala si Trump? Sa USTR or kay Claire Castro? Teka, bibig. Sino ang mas paniniwalaan ni Trump? Si Claire Castro or ang USTR na nagsagawa ng pagsisiyasat? Diba? Mahirap talaga, kabibig ko. Kaya si Claire Castro, nako, mas lalong ginulo ni Claire Castro ang sinasabi niya. Sinabihan ni Trump si Bongbong Marcos na very good negotiator, kaya imbis na 20% ang naunang tariff na ipapato sa Philippine export, nabawasan na ng 1%. Good negotiator, magaling, di ba? At dahil sa sobrang believe ni Trump sa ating mahal na Pangulo, dinagdagan niya ito ng 12.5 bago ang SONA. Ganda ng timing, napakagaling talaga ng ating presidente. At dahil pogi points ito sa admin, dapat ipagyabang niya ito sa Monday sa kanyang SONA. Lahat na lang palpak. Are you really in control or are you being controlled? Sabi na isang netizen, kabibig. Kabibig, ano ang iyong reaction dito sa bagong sampal, bagong taripa na ipinataw ni Trump? Anong rason ni Trump? According to USTR, ang Pilipinas, hindi talaga, hindi nila, the Philippines
has failed to impose and effectively enforce a forced labor import prohibition. Pero sabi ni Claire, hindi totoo yan. Grabe ang pulisiya ng Pilipinas tungkol sa mga sa mga forced labor na yan, mga produkto ng forced labor. Wala ka nagagawa, Claire Castro, sa mga statement mo, dahil. Sabi pa ni Claire Castro, don't worry, i-review ng ating gobyerno para mabago yan ni Trump. Wow, sino ka? Pakikinggan ka ba ni Trump? Kumpara sa USTR. Parang hindi yata, Claire. So, wag mo nang i-push, Claire. Oo. Lalong malulugmok sa negative ang trust rating, performance rating, satisfaction rating ni BBM. Mas lalong pinahihiya mo si BBM, Claire Castro. Ang USTR na nagsabi, Claire. So, kukorek mo pa ang USTR. Ay, ewan ko nga, Claire Castro. Ano mga nasa isip niya? Basta lang madepensa niya si BBM. Yung pagdepensa niya, mali-mali pa. 'Di ba? Parang kinakalaban ni Claire Castro ang Amerika. Ay, mali kayo. Mali yan, Trump. Hindi tama yan kasi ang Pilipinas talaga grabe yung pulisiya tungkol dito. Bakit mo kami pinatawan ng ganyan? Claire, enough na. Tahimik ka lang muna, ha? Kasi you're adding more spice and fire to the story. Mas mabuti pa si BBM na lang ang magsalita. At least man lang, presidente siya. Kumpara sa'yo, na ang mga tao parang hindi na maniniwala sa'yo. Diba? O, Kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Maganda ba ito para sa zona ni BBM? Maganda ba itong ipanghambog ni BBM sa kanyang zona na, meron tayong additional 12.5 na taripa galing kay Trump, palakpakan. Maganda ba yan sa export ng Pilipinas? Hindi. Lagapak na. Kaya sabi ng iba, BBM, huwag tayo mag-focus sa Amerika. May mga ibang Asian countries na pwedeng tutulong sa atin. I don't know kung ano ang plano ni BBM tungkol dito. So yun lang, Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ay, tumaas pa ang gasolina. Pinatawan pa tayo ng additional 12.5% taripa ni Trump. Tapos si BBM daw good negotiator, 1%. Ewan ko, Bibig ko eh. Meron pa bang pag-asa ang Pilipinas? O mas lalo tayong malulugmok sa kahirapan, mga Kabibig? Sino makakatulong sa atin? Sabi ng iba, sana 2028 na para magbago na ang gobyerno ng Pilipinas. Bye everyone. See you next time.